Good morning, JWSBC. Purihin natin ang Panginoon for another Sunday, ano? And welcome October na tayo. Welcome October 2021. And the Lord has so many things na prepare po sa atin, ano? Especially as we start in October po natin yung araw. Actually, itong week na to, start na October. Just like any other day, the Lord continue to bless, continue to provide everything sa sa atin. Amen po ba? Amen? Pwede ba pakibuksan yung mga mic ninyo at sabihin natin, Amen. 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 Sige po, Amen. namimiss ko na yung mga response ninyo na amen. Purihin ang Panginoon for this Sunday po, no? And alam ko excited din po kayo na makita yung kapatiran po natin, especially yung mga nag-o-open ng video. Sabik na sabik po kaming makita yung mga bahay niyo po ba o yung mga luto niyong ulam, ano, yung iba nagpe-prepare din. Pero we are praising God ngayon pong umaga dahil faithful yung Panginoon. Especially ngayon po, celebrate po natin yung Lord's table later on. So purihin po natin ang Panginoon to start with sa ating pong panambahan. Let's declare yung goodness and faithfulness po ng Panginoon natin ngayong pong umaga, and let's prepare our hearts, especially as we open in Romans 11:35-36. Nasabi po dito sa Roma na napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, sino kaya ang makauunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makapagpapayo sa Kanya? Sino kaya ang makapagbibigay ng anuman sa Kanya para tumanaw siya ng utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. Amen? At nilikha ang mga ito sa pamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ng Diyos magpakailanman. Purihin po natin ang Panginoon. Let's open our prayer ngayon po umaga. Let's pray. Dear Lord, we want to thank you, God. Salamat, Panginoon. Purihin po kayo, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng naandito sa panambahan po namin, sa bawat tahanan, Panginoon, nakikinig po ngayon. Dalangin po namin ang iyong paghawak, ang iyong pagpapala, ang iyong pagkilos sa bawat tahanan po namin, Panginoon. And sa bawat puso po namin, as we start our day, hihingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, itong mga nakarang week, yung mga bagay na hindi po namin naisubok sa inyo. Forgive us, O God. Linisip po kami, Panginoon. And ngayon pong umaga, we are ready to worship, to glorify your name, and to magnify your name, Panginoon, sapagkat kayo lang ang Diyos na makapangyarihan at wala nang hihigit sa inyo, Panginoon. Purihin, sambahin po kayo, Panginoon. Nag-pray po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon, and sa pagkakataon pong ito, let's prepare our hearts. Let's declare po natin sa Lord, kahit mga nakamute tayo minsan, pero alam ko dyan sa tahanan nyo po, nagsisigaw po tayo kung nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa ating mga praises and worship ngayong pong umaga. Joy that comes, all my fears
your righteousness, and everything I need, you will provide for me. My heart is still seeking your kingdom, yeah. Oh, we wanna seek you, Lord. And you're all I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. And you're all I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me, and you're all I want. You're all I really want. You're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. Oh, you're all I want. You're all I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. I will seek first, I will seek first your kingdom, and I will seek first your righteousness, and everything I need, you will provide for me. My heart is to seek first your kingdom, yeah. Oh, we wanna seek you, Lord. You're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me, and you're all I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you have given it to me. You have given it to me. You have given it to me. Splendor in majesty, strength and beauty be unto your name, Ancient of days, you're holy. We tremble before your throne,
prepare your room. We come and adore, ruin before your glory. Great is the Lord, most worthy of all praise. Great is the Lord, most worthy of all praise. Of all praise. Sing splendor in majesty, strength and beauty be unto your name, O ancient of days, and you're holy. And we tremble before your throne. Our hearts prepare your room. We come and adore, ruin before your glory. Great is the Lord, most worthy of all praise. Great is the Lord, most worthy of all praise. You are holy. You are holy. Oh, you're crowned with wonders, majesty. Oh, you are holy. You are holy. Oh, you're crowned with wonders, majesty. In the morning, in the evening, at the end of all day, I will sing, I will shout, you are worthy of praise. In the morning, in the evening, at the end of all days, I will sing, I will shout, you are worthy of praise. In the morning, in the evening, at the end of all days, I will sing it out, I will shout it out, you are worthy
every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Sing Jesus, Jesus, the name above any other name. Jesus, the only one we could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me into love to those around me. Jesus, the name above any other name. Jesus, the only one we could ever save. Worthy, worthy of every breath we ever breathe. We live for you, oh, we live for you, Lord. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me into love to those around me. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder
trust in you alone, and I will not be shaken. Amen po. Purihin po natin ang Panginoon. I-worship God po sa ating pong panamaan. Sa time pong ito, let's prepare our hearts. Let's prepare our minds po sa ating pong isang paraan ng pag-worship po natin, as we come before our God. Kanina, habang sinusurrender po natin yung ating mga heart and ating mga voices before our God, we know that everything comes from the Lord. Even yung mga bagay na meron po tayo, yung mga bagay na nasa atin po ngayon ay sa Panginoon pa rin po. And sa time pong ito, let's prepare our hearts po. I-surrender po natin sa Panginoon yung mga bagay na binigay niya po sa atin. Itong time na to ay time to give our offering sa Panginoon. Sabi po sa 1 Timothy 6:17 and 19, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, lahat ng bagay po na meron tayo comes from our God. Wala pong iba. Hindi po tayo pwedeng dumepende sa mga bagay na meron tayo because lahat yan ay nanggaling po sa Panginoon. Time na to, let's prepare our hearts para sa ating tithes and offerings po. And para sa ating mga tithes and offering po, you can give it sa iba't ibang mga ways. So ngayon po online na po tayo. You can give your tithes, yung offering nyo, yung mga pledges nyo through our bank account po, yung BPI account ng church na nandito po sa screen po natin. And you can also, kung malapit po kayo sa bahay ng ating assistant treasurer at treasurer, si Ate Tess at Ate Rochelle, you can give it to them and they will record it po. So purihin po natin ang Panginoon sa faithfulness ng Lord amidst our itong sitwasyon po natin, pero tuloy-tuloy yung pagbibigay, pag-provide ng Panginoon po sa atin. So purihin po natin ang Panginoon. Let's come before our God in prayer po para sa ating mga tithes. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, kayo po ay dakila, Panginoon. You never fail to provide us every day, God. Even dun sa mga bagay na pinagkakakitaan po namin, Panginoon, you never fail, Panginoon, to provide amidst this pandemic. Pinakita niyo, Panginoon, na walang ibang maasahan, Panginoon, walang ibang Diyos nagpo-provide, hindi kayo lamang. And as we give our hearts, our mind, our soul, and everything to you, God, binabalik din po namin ang aming offerings, ang aming mga tithes, Panginoon, para sa inyo because this is yours, Panginoon. Purihin po kayo, sambahin po kayo, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng puri at ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. And siguro ito yung hinihintay natin, Ito yung pinaka-myth, although lahat ng parte ng pag-worship natin are all important, and isa sa mga inaabangan din po natin, especially yung series natin, ang messages po ngayon. So purihin po natin ang Panginoon for this day para sa ating pong mensahe. Pastor Arnel Garcia po. Good morning po muli mga kapatid. Po? At tulad nga na sabi ni Chairman kanina, first Sunday ng October. At ilang linggo na lang Pasko na po at talagang ang bilis po ng araw. Pero nakakatuwa po ay alam po natin na sa kada araw ng ating pong buhay ay lagi po natin kasama ang Diyos na ating sinasamba at pinagtitingkuran. So again mga kapatid po at welcome po sa ating pong serye ngayong umagang ito. Magpapatuloy ng ating pong serye patungkol po sa 10 commandment o 10 utos ng ating Panginoon. But
bago po tayo magpatuloy sa ating pong serye, ay nais ko lang muna pong muli pong paalalahan ng lahat doon po sa ating pong ipinagpe-pray na by God's grace this Sunday ay ating pong mapasimulan yung pong isang gawain o yung pong isang gagawin po natin pag-aaral patungkol po sa usapin po ng elders and deacons. So join us next Sunday dito po sa ating side topic. Meaning to say, katulad nga po ng aking pong ginawang panawagan na Sunday, spare extra time siguro po additional 15 minutes sa ating pong ginagamit na oras pagka-araw po ng Sunday. At elders and deacons, biblical foundations. Ito po yung ating magiging topic At patikim lang po yung nakikita po ninyo sa screen ngayon. Hindi po yan dartboard Iyan po ay makikita po natin diyan yung pong circle of commitment sa loob po ng isang simbahan ng mga mananampalataya. Just to as a teaser makikita po natin yung pong labas po ng picture ay kulay itim. At iyan po ay kumakatawan sa ating pong komunidad o sa mga taong makasalanan At yung pong bilog na yan na papasok sa loob ay makikita po natin yung pong iba't ibang kulay at yung pong kung paano po kumakatawan po kasi yung bilog doon po sa church. At yung pong itim ay kumakatawan po doon sa community At makikita po natin sa gitna po niyan ang sentro niya na yung ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung alamin po natin sa susunod po na linggo, ano po kaya ang kaugnayan? Ito pong parang dart na ito doon po sa usapin ng elders at deacons doon po sa church. So Lord willing po ay masimulan po natin yung pong ating pag-uusap sa bagay na yan this coming Sunday. At kanina umaga po ay nakatanggap po tayo ng update mula po sa ating pamunuan sa SIBAP At ito po yung naka-chart na kasalukuyan po may mga karamdaman pa rin po at nandiyan po sa ating screen ay patuloy ko pong ina-encourage sa mga kapatiran na patuloy po nating isama sa panalangin ito pong mga taong ito, mga pamilya po, mga kamanggagawa po natin sa iba't ibang rehiyon na patuloy pa rin po mga nagpapagaling. This time hindi lamang po COVID ang pinag-uusapan dito, pati na rin po iba't ibang mga karamdaman ng ilang po natin mga kapastoran. At mga ilang minuto pa lang po nakakalipas, ay meron pong message po sa grupo po namin si Pastor Reynaldo Abante, ang ating pong General Director. At ang isa pong magandang balita, si Ate Eleanor po, Cordova, ay inilabas na po ng ICU at siya po ngayon ay naandun na po sa isa pong regular na ward. So purihan po natin ang Panginoon at salamat mga kapatid sa patuloy niyo pong pagsama sa amin sa pananalangin para po sa mga kapastoran po natin, mga kamag-anak po nila na yung dinapuan ng COVID at iba pong mga karamdaman. Tayo po ay sandali lumapit sa Panginoon sa maikling panalangin. Lord, salamat po sa umagang ito for giving us this wonderful opportunity para muli ka po ngayon noong mapapurihan, mapasalamatan at ganyan din po Panginoon ay makapag-aral ng iyong salita. Lord, before we come to the study of your word, Lord, patuloy po kami lumalapit, Panginoon, para po sa mga tao, mga pangalan na ito, Panginoon, na nasa aming pong screen. At ito po ay aming pong sama-sama tinataas sa iyo, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po silang ipuin, patuloy niyo po sila, Panginoon, palakasin, patuloy niyo po, Panginoon, i-provide ang kanilang mga pangailangan para po sa mga karamdaman meron po sila. At kami po naniniwala, Panginoon, na ikaw po ay meron pa pong dayunin, Panginoon, sa kanilang pong mga buhay at kami po naniniwala din, Lord, na sila po ay muli niyo pong palalakasin ko pa magpatuloy sa gawaing iyo pong iniatang para po sa kanila. So Lord, as we worship you today, kasama po ng mga kapatiran at ng iba po mga iglesia na sa orsa ito ay nagtitipon sa iba't ibang mga plataforma, we are praying, Lord, na samahan niyo po kami, Panginoon, lahat na magkaroon po ng bukas na kaisipan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, salamat po, aming pong ibinabalikan lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. So pamagat po ng ating pong mensahe sa umagang ito ay The Sabbath Rest with God. At ito po ay matatagpuan po natin doon sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. At ito nga po ay bagamat sa ating pong serya, ikalima na po ito, pero dito po sa ating pong Ten Commandment, ito po ay ika-apat pa lamang po. So ating pong tunghayan ang sinasabi po sa salita ng Panginoon. Ang sabi po diyan Exodus chapter 20 verse 8 to 11 NIV po.
Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Mga kapatid, ano po, dito po sa mga talatang ito ay dalawang main points ano po ang akin pong bibigyan ng pansin. Una po ay that Sabbath is a reminder of who God is and what He done. Ito po ay isang paalala sa atin o yung pong araw ng kapahingahan ay isa pong paalala sa atin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa. Ang sabi nga po, doon po sa Genesis chapter 2 verse 23, ano po, naka-konektado rin po rito po sa ating pong pinag-uusapang talata sa Exodus chapter 20. Ang sabi po dyan, that God was the creator for He created the universe in 6 days and rested on the seventh. Ang fourth commandment po na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ay higit pa po sa simpleng paalala na huwag po natin itong kakalimutan. Ayon nga po sa talatang 8, laging tandaan at ilaan sa akin ang araw ng pamahinga, ito ay malinaw na tagubilin na dapat itong palagi ang ginugunita at palagi ang pong ipinagdiriwang. Kaya nga po, once a week, ba? Ang sabi po sa mga talatang 9 hanggang 10, dito pong Exodus chapter 20, ano po, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ibinigay sa kanilang 6 na araw, subalit ang ikapito ay sa Panginoon. Panahon ito na kailangang gamitin upang magbigay ng pagsamba sa Diyos at panahon din ito ng paggunita kung saan sila nanggaling. Na atin naman pong mababasa doon po sa Deuteronomy chapter 5 verse 15 na ang sabi po doon, alalahanin mong naging alipin ka rin ng Ehipto at mula ro'y inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaang kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. So by history ano po, yung pong historical context, ito pong fourth commandment ay nakakawing pa rin po doon po sa paglabas po nila doon po sa bansang Ehipto bilang mga alipin. At bagamat ito rin po ay nakakawing doon po sa Genesis, doon po sa Day of Creation, makikita rin po natin, connected din po ito doon sa kanilang ginawang paglabas doon po sa Ehipto. At ayon po dito sa talatang 11, sa Tagalog version pa rin po, ano po, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng mga ito, o mga nasa ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw. Kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ito po yung sabi ni Lord, ano po. Ganito naman yung po pagkakasulat sa Genesis chapter 2 verse 2 and 3 na aking binanggit po kanina, ano po, na bahagi ng creation story. Nilikha nga ng Diyos ang langit, ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat ang araw na ito o sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito yung paglikha sa langit at sa lupa. So makikita natin mula dito sa ating mga binasa mga talata na nilubos o kinumpleto ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kanyang sinimulan. Wala siyang iniwan na hindi tapos. Everything were put into order. Ano? Talagang kung ano sinimulan ni Lord, kanya itong tinatapos. Katulad din na kung ano sinimulan ni Lord sa ating buhay, ito rin ay kanyang tinatapos. Sa kanyang ganap na kapangyarihan, maaari naman na sa isang iglap ay malikha niya ang lahat ng mga bagay. Subalit pinili niyang magbigay ng malinaw na mensahe sa kanyang mga nilalang. Ano ang mensaheng ipinaabot ng Diyos sa lahat ng henerasyon ng tao? Makikita natin na may itinakdang panahon upang pagbulay-bulayan at ipagdiwang ang kadakilaan ng Diyos na natapos na gawa na kanyang ipinakita. Hindi lamang doon sa Day of Creation,
kundi hanggang doon sa tinapos ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ito ay totoo sa panahon ng paglikha, na siyang ginamit na halimbawa doon sa Exodus chapter 20 verse 11, totoo rin ito sa panahon ng pagliligtas ng Diyos sa bayang Israel mula sa kanilang pagkakaalipin, at totoo rin ito sa pagliligtas at sa kapahingaang inaalok ng Diyos sa atin ngayon bilang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So then makikita rin natin dito, no, that God is our great provider and that we only need is to trust in Him. Na ang Diyos ang dakilang provider ng lahat ng ating pangangailangan. Wala tayong dapat gawin kundi magtiwala lamang sa Kanya. So ano makikita natin? Alam ba ninyo na ang unang pagkakataon na binanggit ng Diyos sa bayan ng Israel ang konsepto ng Sabat o araw ng pamamahinga ay mababasa natin sa Exodus chapter 16 verse 23 to 26. Ay binigay niya doon sa chosen people na kanyang tinawagan sa mga Israelites. Ganito ang sabi ni Moses sa kanila, ito ang utos ni Yahweh, bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin, ang hindi maiuubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moses, nagtira sila para sa kinabukasan. At ito hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moses, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. So makikita natin dito mga kapatid, na dito pa lamang yung pagiging great provider ni Lord, ay nakaakibat pa rin doon sa Sabat, doon sa araw ng pamamahinga. Pagtatrabaho sila ng 6 na araw, ipoprovide ni Lord yung kanilang mga pangailangan kada araw, sa 6 days. Doon sa ikapitong araw, magpapahinga sila, pero ipoprovide pa rin ni Lord yung kanilang pangangailangan. So naglaan ng Diyos ng 1 araw sa bawat linggo upang ituon ng kanyang bayan ang kanilang pag-iisip patungo sa talagang pinagmulan ng lahat ng kanilang tinatangkilik. Yung mga tinatangkilik natin naman, lahat kaya, tulad na sabi ni Chairman kanina, ang nag-provide lahat na ng ating Panginoon. At kung ito ay ating ginagawa, ito ay pagpapatunay na tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Kung hindi tayo nag-aalala doon sa ikapitong araw na ipinangako naman ni Lord na kanya namang ipagkakaloob. Oo, nais ng Diyos na maglaan sila ng 1 araw, referring doon sa mga Israelites, para sa kanya lamang. Ngunit makikita natin kung papaanong hayagang nilabag ng ibang mga Israelita ang utos na ito. Ano po ang kanilang ginawa, mga kapatid? Ang sabi po doon sa Exodus chapter 16 verse 27, ngunit ang ikapitong araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot. Ngunit ano po ang nangyari? Wala po silang nakuha. Bago pa man po ang pangyayaring ito ay nagpakita na ng katigasan ng ulo ang marami sa kanila. Sinabi po ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop sa bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman pinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi na naman nakinig kay Moses. Ano po ang kanila pong ginawa? Nagtabi po sila. Ngunit kinabukasan, ano po ang kanilang nakita? Kinabukasan, nakita nila, inuod at bumaho ang kanilang itinira. Kaya nagalit sa kanila si Moses. Mula noon, tuwing umagay na bumulot sila ng ayon na lamang sa kanilang kailangan. Ano pong nangyayari doon sa napakarami pong mga mana doon po sa labas ng kanilang pong mga tolda? Pagsikat po ng araw, ang mga ito po ay natutunaw.
So mga kapatid, ano po, malinaw ang mensaheng ating makikita. Tanging ang Diyos lamang ang may ganap na kapangyarihang tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Gaano mang kalaki o kaliit ang mga resources na ating pong nahahawakan, kung ano man po yung pong ating mga pinangahawakan, ano po, si Lord lang po may control po niyan. Dahil dito, hindi po natin kailangang nakawin ang araw na nakalaan para po sa Kanya. Ang kailangan lamang natin ay ang magtiwala ng lubos sa Kanya. Doon pa din po sa Exodus chapter 16, kapansin-pansin na ang mana na ginawa pong alaala ng katapatan ng Panginoon ay hindi po nabubulok. Sa halip, ang sabi pa nga ay makikita pa ito ng mga susunod na saling lahi o ng mga susunod na henerasyon. Ano ang ibig sabihin po ng memorial na ito, ng paalalang ito? Ito po ay nangangahulugan na ang Panginoon lamang ang maaaring makapag-ingat ng lahat ng mga bagay. Alam po ba ninyo mga kapatid, yung pong ating mga pinanghahawakan mga resources, ano po? Pinagkatiwala lamang sa atin ni Lord yan. Anytime, kung gusto niya pong tanggalin, tatanggalin niya po yan. Pero ang maganda po, ano po, pwede rin po natin gawing memorial. Tanda ng katapatan ng Diyos, yung mga bagay na ating tinamasa o pinagkatiwala sa atin ngayon, na pwede rin po makita ng mga susunod po na henerasyon ng ating pong pamilya. Kung ikaw ngayon ay ibinless ng isang bahay ni Lord, iyan ay isang magandang memorial para sa susunod na henerasyon kung gaano naging katapat si Lord sa iyong buhay. O sabi mo na, kung ikaw man ay may sasakyan ngayon, yung sasakyan, maduluma yan eh. Pero pwede mong itago yung sasakyan, yung larawan yan, pwede mong itago, pero huwag mo sasambihin ha. Pwede mong itago yan bilang isang memorial ng kung iyan man ay masira na at eventually ay maging laman na lamang ng garahe, tanda rin yan ang katapatan ni Lord sa iyong buhay. So mga kapatid, makikita natin that Sabbath is a reminder of who God is and what He done. Pangatlo po dito po sa subpoint, that God fully understands the consequences of man's tiredness and a need to rest. As man was created by God according to His image, He expects people to work. Yung po expectation ni Lord sa mga tao ang magtrabaho. Bakit? Ang Diyos mismo nagtrabaho. Ano ang ginawa ng Diyos? Sa loob ng 6 na araw, ay nilikha niya ang lahat ng bagay kasama na ang tao. 6 na araw, nilikha niya ang lahat. Tayo po, nilikha, special ayon sa kanyang wangis. Inilagay niya ang tao sa gitna ng halamanan upang pangalagaan ang lahat ng bagay na naroroon. Ngunit bilang bahagi ng consequence sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 19 ay kailangang magtrabaho ng tao upang siya ay mayroong makain. So consequence ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Pero yun naman po talaga ang design ni Lord sa atin, magtrabaho. Kasi kung di naman po tayo nagbubungkal ngayon, kung ina-enjoy man po natin ngayon yung paraiso, katulad po ni Eva at ni Adan, meron pa rin naman pong trabaho. Ang trabaho po nila ay yung pong mga siwa doon po sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. So generally, pangkalahatan po, 2 kategorya ang nagiging tugon ng mga tao patungkol sa pagtatrabaho. Una po, ito po ay maaaring yung pagiging tamad. O kaya naman po, pangalawa ay yung pong sobrang sipag. Para po sa mga tamad, ang sabi po sa Kawikaan 11:15 ay ganito. Kung ikaw ay tamad at tulog lang ng tulog, tiyak na magugutom at walang panglagay sa sikmura. At para naman po sa nagbabanat ng buto, doon po sa mga masisipag, ang paalala po ni Pablo dito po sa Ephesians chapter 4 verse 28 ay ganito. Dapat tayong magtrabaho na marangal para sa ating sariling ikabubuhay at upang makatulong din sa mga nangangailangan. Mga kapatid, nadaanan lamang po natin yung tungkol sa pagiging tamad. Pero hindi po ito yung ating pong hindi po ito yung context ito pong ating talata pinag-uusapan ngayon.
But as we look doon po sa context ng fourth commandment, masasabi po natin na mas konektado po ito sa mga taong masasabi po natin sobra namang sipag. Doon po ito connected, ano po. Yes, totoo naman po na tayo ngayon ay namumuhay sa tinatawag po na fast-paced society, na kung saan ang mga mabagal o yung pong kukupad-kupad sa kanilang mga trabaho ay mga napag-iiwanan. At para naman po doon sa mga sobrang sipag, masasabi natin na ang weariness o yung pong pagkapagod ay nagbibigay po ng napakaraming adverse side effects sa ating mga tao. Ito po ay spiritual, ito po ay mental, ito rin po ay physical. Ayon po sa mga pag-aaral, ang pagkapagod daw po ng isang tao ang madalas na nagiging sanhi ng mga sakuna, mga disgrasya sa trabaho. Ito rin daw po yung nagiging cause ng sakuna sa pagdadrive ng sasakyan. Ano po? Marami po ang mga nakakasidente dahil po sa kawalan po o kakulangan po ng pamamahinga. Ano po? Ito rin daw po ay yung nagiging dahilan ng mga iba't ibang mga karamdaman, katulad po ng sakit sa puso, depression, at iba pa mga karamdaman. At recently, ano po, ito ay naikakawin din doon po sa tinatawag po natin na learning difficulties ng mga mag-aaral sa ngayon. Lalo na po sa panahon natin ngayon ng online classes, na hindi po lahat ng mga estudyante ay na-enjoy ito. So, yun po, yung pong sobrang sipag, sobrang focus din po sa trabaho, nagbibigay din po ng focus ano po, para tayo po ay magkaroon ng kapahingahan. Ayon po sa aking nabasa, may isa daw pong bansa na kilala sa kasipagan ang kanilang mga mamamayan. Traditionally, ang mga empleyado sa nasabing bansa ay nagtatrabaho ng 6 hanggang 7 araw sa isang linggo. At sa kada araw, sila daw ay nagtatrabaho ng hindi bababa sa 12 oras. But sad to say, ang nasabing bansa ay kinakikitaan sa ngayon ng pagtaas ng bilang ng mga taong nakakaranas ng tinatawag na sudden death o bigla ang pagkamatay. Hindi po maipaliwanag. Ang lakas-lakas ngayong kinabukasan, biglang namatayan na po. At ayon po sa isinagawang pag-aaral, ang syndrome daw po na yun ay tinatawag ngayon na death from overwork. Pagkamatay dahil sa kasipagan o sa sobrang trabaho. God commanded the Sabbath both for spiritual and physical refreshment. Kapag napag-uusapan po ang fourth commandment, ang una pong pumapasok sa isipan ng marami ay yung pong pagiging guilty sa hindi pagdalo sa worship service kapag araw po ng linggo. Lalo na po kung ang kadahilanan ay ang paggamit ng Sunday sa pagtatrabaho. Lalo na po sa panahon natin ngayon, that even Sunday ano po ay meron po mga pasok ang iba po nating mga kapatiran. Nagagamit po yung araw na Sunday ano po. At para naman po sa ibang religious group, isang malaking issue po sa ngayon, kung anong araw ba dapat talaga isinasagawa ang pamamahinga at bibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Para sa iba po, Saturday. Para po sa karamihan sa atin o tayo po ng mga evangelical, Sunday. Kapag nagtrabaho ka nga naman ng Sunday, which is the 7th day of the week, para po sa iba, it is a violation of the day of Sabbath. It seems, tayo po tuloy ngayon, ang tingin po ng iba, we are violating Sabbath. Bakit? Because we are worshiping God on the 7th day. Yung iba kasi ay, yung pong, yung Sunday po is the first day, ano po. At ang sinasabi po ng iba, ang sinasabi raw po ng Bible, na siya naman po totoo, ay yung po ikapitong araw ang ginamit ni Lord na araw na ibinigay ni Lord na gamitin natin bilang araw ng pamamahinga. So mga kapatid, ano po, spiritually, the fourth commandment was a command to honor the 7th day.
At kapag inaalala o sinasagawa nila ang araw ng pamamahinga matapos ang 6 na araw ng pangangasiwa sa mga bagay na nilikha at ipinagkatiwala sa kanilang Diyos, then kanila ding napapapurihan ng Diyos sapagkat naipapakita nila sa Kanya o naipapakita po nila sa Diyos na tanging siya lamang ang Supreme Creator. Ang sabi ng Diyos kay Moises sa Exodus chapter 31 verse 13, sabihin mo sa mga Israelita na ipangili ng araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salindahi na kayo'y aking pinili para maging bayang ko. So sa usaping espiritual, ang Sabat ay isa pong paalala sa mga Israelita na they are set apart people to proclaim the greatness of God sa mga bansang nakapaligid sa kanila. That is doon po sa Old Testament, mga kapatid. So mamaya po, mabibigyan po natin ng mabilisang pansin paano po nagkaroon ng twist. Yung pong paggamit po ng first Sunday o first day of the week instead po noong 7th day of the week natin mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Pero bago po yun, pag-usapan po natin physically setting aside muna po yung issue ng Saturday or Sunday, ano-ano nga po ba ang mga bagay na maituturing na trabaho na binigyan pong restriksyon ng 4th commandment? Ang sabi po sa Exodus chapter 23 verse 12, 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin, at ang mga manggagawang dayuhan. Katulad nga po ng nabanggit ko na po kanina, ang kauna-unahang bagay na inutos sa kanila ay ang pamumulot ng mana o manya kada umaga, at maliban doon, sa Exodus chapter 35 verse 3 ay ating mababasa na maging yung pong pagsisindi ng apoy sa araw ng pamamahinga ay kasama po doon sa ipinagbabawal. Ayan po, Exodus chapter 35 verse 3, do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day. At dito naman po sa Numbers chapter 15 verse 32, while the Israelites were in the wilderness, a man was found gathering wood on the Sabbath day. At ang kwento po diyan, kung ating pong babasahin, pinatay po yung pong taong namumulot po ng panggatong sa araw po ng pamamahinga. So pati po pala yung pagpulot ng mga panggatong bawal. It means po sa panahon po natin ngayon, kung ito po ay ating susundin, ito po ay nangangahulugan na even po yung pong pagluluto sa ating po mga tahanan sa Day of Sabbath ay isa pa lang malaking pagbabawal. So dito naman po sa Jeremiah 17:22, do not bring a load out of your houses or do any work on the Sabbath, but keep the Sabbath day holy as commanded your ancestors. Bawal pong magbuhat ng kahit ano. Nehemiah chapter 13 verse 20, once or twice the merchants and sellers of all kinds of food spent the night outside Jerusalem. Ang konteksto naman po nito, yung pagbabawal sa pagbebenta at pamimili ng kahit anong bagay po sa araw po ng Sabat. So napakarami po. At sa paglipas po ng panahon, yung mga gugurong Hudyo po ay mas naging specific po sa kung ano ang mga bawal at hindi bawal sa araw ng pamamahinga. Ilan pa sa mga listahan ng mga pagbabawal ay yung pong pagbabawal sa pagbubungkol ng lupa, pagbabawal sa pag-aani, pagbabawal sa pamimili ng butil, pagmamasa, pagkukulay, at napakarami pa pong iba. And today, para po sa mga Hudyong Orthodox, kasama na rin po yung pong pagbabawal sa pagmamaneho ng sasakyan, pag-araw po ng pamamahinga. Bakit po? Yun daw kasi sasakyan, meron pong ignition. Katulad din daw po ito ng pagsisindi po ng apoy. At yung po sasakyan itself, ginagamit po sa pag-carry po ng mga burden. So ito po yung kanina po mga pinagbabawal. So mga kapatid, po, on the other side, kung ating pong papansinin, dito po sa ancient Israel ay meron pong isang group of people na nagtatrabaho during the day of Sabbath. Meron pong isang grupo na nagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Sino po sila? Sila po yung mga priest na nagsasagawa ng paghahandog para po sa araw ng pamamahinga. Sa Leviticus chapter 24 ay mababasa po natin na sa araw po ng paghahandog, which was the day of Sabbath, ay in charge po sila sa pagluluto ng sagradong mga tinatay.
By that, ano po, in some ways, ay may mga taong hindi ganap na nagpapahinga sa araw ng pamamahinga sa dahilang sila po ang nagsisilbing mediating person between God and His people. At ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus? Panginoong Hesus na siya po ay pumarito sa daigdig, ginawa niya po yung pong gawain ng pong praise. Kanya na po itong ginampanan in our behalf. Ano po. So, masasabi po natin that Jesus Christ is the day of Sabbath. Siya po yung ating kapahingan. Ano po. So, in light of all of this, ang fourth commandment po ay idinisenyo ng Diyos upang maging weekly reminder sa mga people of God na ang isang araw ng isang linggo ay special na araw para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. At special po na araw upang tayo din po ay makapagpahinga. So makikita po natin ito po, both ito po ay para po sa ikabubuti ng ating pong spiritual na buhay at gayon din po ng ating katawang physical. Ano po. But the question is, what is the right way of observing the day of Sabbath? Balik ko po dun sa tanong, ano po? What is the right way of observing the day of Sabbath? To answer and conclude on this message, let us look at Sabbath as an invitation to enter and enjoy God's rest. To observe Sabbath as a faith preference. Pwede po natin itong gamitin, ano po? Kung dito po tayo masaya, gamitin po natin, kung sa tingin po natin ay kung ang pagsunod po doon po sa sinasabi ng Old Testament, ang magiging daan upang ikaw ay makapag-alay ng sa tingin mo ay pinakamataas na pag-antas ng pagsamba sa Diyos, then maaari mo naman talaga itong gawin. Ang sabi, dito po, ano po, meron sa atin po, meron po mga ibang mga mananampalataya o nagkiklaim po ng mga Christian na nagnanais po na makatupad sa mga restriksyon na nakasaad po sa Old Testament patungkol sa Day of Sabbath. And if someone among us believe that he or she is to do so, then go. Ngunit dapat po ay huwag magiging selective. Hindi po pipiliin lamang ang ilan at tatanggalin po yung iba. Meaning to say, kung nais ng sino man na sundin yung restriksyon na sinasabi po sa Old Testament, then dapat po niyang tuplin ang lahat. Totally no work on the day of Sabbath. No cooking, no carrying burdens, no marketing, no selling, no driving, doing nothing at all. Wala po talaga ibang gagawin. At dapat ay gawin ito sa mismong ika-6 na araw ng isang linggo. Ganon po ang ginagawa ng iba pong religious group. Na sad to say, ay madalas po na nagiging focus ng mga debate at argumento patungkol sa pananampalataya. But again, ano po, to observe Sabbath as a faith preference, pwede naman po talaga. Ang sabi po ni Apostol Pablo, diyan po sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These, ito po sabi ni Apostol Pablo, ano po, these are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Bagamat maliwanag po sinasabi rito ni Apostol Pablo, na yung pong realidad nito ay natupad na po ng ating Panginoong Jesucristo, pero doon po sa mga gustong tumingin doon po sa anino ng gagawing pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, then ang sabi niya po rito sa sumunod sa isa pong talata na kanya pong binanggit sa Romans chapter 15 verse 5. At doon po sa verse 12 to 13, isang tao ang kumikilala ng isang araw ay higit na mahalaga kaysa sa ibang araw. Referring also sa Sabbath, ano po? Ang ibang tao naman ay kumikilala ang bawat araw ay magkakatulad. Ang bawat isa ay magkaroon ng tiyak na kaisipan sa kanyang sarili patungkol sa bagay na ito. Verse 12, sabi po dyan, kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos patungkol sa ating sarili. Kaya nga, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Subalit sa halip, ito ang dapat na pagpapasyahan natin gawin. Huwag tayong maglalagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sani ng pagbagsak ng isang kapatid. Mapapansin po natin mula dito na ikinawing po ni Pablo
maging yung pong dietary restriction sa mga kapistahan o mga holidays. Kasama na nga po yung pong Day of Sabbath bilang anino lamang ng mga bagay na parating, which all pointed out to Jesus, the Lord of Sabbath. Makikita po natin dito mga kapatid, ano po, na ito po ay paalala sa mga mananampalataya sa Colosas na wag na po silang hahato o wag silang papahatol sa mga kumukondena sa kanila. Pero sa gayon din naman po, wag din po silang hahatol doon po sa ginagawa ng iba. Para pwede po nilang ganito po, parang ganito po yan, ano po. Binibigyan pansin po rito ng iba pong mga Kristiyano per se, kung sa tingin po nila ang pagsunod po sa kautusan ang mas makakabuti para po sa kanila. Hayaan po natin sila. Pero wag natin pababayaan na ipilit nila na gawin natin yung kanilang mga ginagawa. Again, ano po, pwede po natin silang pabayaan. Kung ayaw naman po nila magpaturo, ayaw naman po nila magpakorek, hayaan po natin. Pero wag po nating hayaan na tayo po ay madala po nila sa kanila pong paniniwala na yung pong Sabat ay hindi pa ho natutugon o hindi pa ho natutupad ng ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, ano po, pangalawang bagay po na nais ko pong bigyan ng pansin dito, to receive rest through the finished work of Jesus. Ang bagong tipan po ay buhay na patotoo. Doon po sa pagbabago ng kasaysayan at mga naging kaganapan. But sad to say again, ano po, yung pong ibang religious group, hindi po tinitignan yung pong authenticity ng New Testament. Para po sa kanila, ito po ay non-existing. Sa New Testament po ay ating mababasa na halos kasabayan po ng pagdami ng mga Gentile believers ay yung pong pagpapalit ng araw na itinatangi para sa Diyos. It was shifted from the 7th day to the first day of the week. From Saturday to Sunday. Bakit po? Ano po ang naging basihan? The first day was the day on which Jesus rose from the dead. Ito po yung araw, yung pong unang araw ng isang linggo na kung saan ang Panginoong Kristo ay nagbangon mula po doon sa libingan. Ang araw ng kanyang muling pagkabuhay. Ito yung naging hudyat ng paggamit ng first day of the week sa gatherings po ng mga mananampalataya upang mag-worship, mag-fellowship, at patuloy po ang makapagturuan sa isa't isa. Ngayon, nangangahulugan ba na ang pagbabagong naganap ay hudyat na rin ng pagiging obsolete ng fourth commandment? Of course, the answer again is a big no. Ang kaganapan po doon sa krus ay katuparan din po ng Day of Sabbath. Yes, to remember the day of Sabbath now is to remember Jesus who fulfilled Sabbath. Para sa atin ngayon, ang Day of Sabbath ay mas kilala po natin bilang the Lord's Day. Ito ay paalaala rin po sa atin kung sino ang Diyos at kung ano po ang kanyang ginawa para po sa atin. Ano po ba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Ano po? God destroyed death and raised His Son. And ultimately, ano po, ay idagdag pa natin na ang ginawa pong fulfillment ng Panginoong Hesus sa Sabat o dito po sa fourth commandment ay nangangahulugan din po na tayo ngayon ay lumalakad araw-araw in light of the spiritual rest na tanging ang Panginoong Kristo lamang ang makapagbibigay sa atin. Natatandaan po ba ninyo ang sinabi ng Panginoong Kristo doon po sa Mateo 11:28 hanggang 30? Ang sabi po diyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madalin-dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Alam po ba ninyo
kung ano ang kabigatan at pasaning binabanggit ng Panginoong Kristo dito po sa mga talatang ito, sa kabuuan po ng konteksto ng aklat ng Mateo. Ito po ay tumutukoy doon po sa mosaic law, doon po sa mga kautusan na burden, isa pong pabigat para po sa mga Hudyo. Ito po ay burden sa pagsumikap na ganap na magampanan ang sinasabi doon po sa kautusan. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, lumapit kayo sa akin. Ang bigat-bigat niyan. Pero kung kayo lalapit sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Oo mga kapatid, hindi natin kaya, kung sa ating sarili lamang, hindi natin kayang sundin ng 100% ang sinasabi dito sa Fourth Commandment patungkol sa Day of Sabbath. Pero salamat, mayroong Diyos na tumupad dito o umako nito para sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, 7th day ba o first day, hindi na po issue kung anong araw po ang ating ginagawang pagbibigay po ng pagsamba, pagkilala, at pamamahinga sa piling ng Panginoon sa Kristo. Bakit? We can do it every day, araw-araw sa ating buhay. We can always set a time sa ating mga buhay para tayo ay makapag-commune kay Jesus Christ. Lumapit sa Kanya, magpahinga sa Kanya. So I encourage you mga kapatid, gamitin natin ang kada araw ng ating buhay bilang Day of Sabbath, kapahingahan sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat ang Kanyang pag-aan yung tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, siya ay nag-iwan ng bukas na paanyaya sa bawat isa sa atin. Sa atin na pawang mga pagod na at pawang mga nakakaramdam ng kawalang pag-asa, Jesus offers us rest. At ang ating gagawin lamang, magpahinga sa Panginoong Kristo. Doon sa krus ay inakong lahat ng Panginoong Hesus ang condemnation na dapat ay para sa atin, na pawang mga lawbreakers. Yes, because of what Jesus did, we can now rest in the Sabbath rest of God. Kaibigan, kapatid, mga minamahal, pagod na ba kayo? Pagal na ba kayo? At nais ninyo ng kapahingahan? Aantayin niyo pa ba ang araw ng linggo para ikaw ay magpahinga? Then, why not come to Jesus every day? Come to Him not only during Sunday, but every day. Tiyak na tayo ay makasumpong ng kapahingaan sapagkat si Jesus na ating nilalapitan ay ang Panginoon ng Sabat. Tayo po ay sindaling manalangin. Father God, muli salamat po sa iyong salita na amin pong napag-aaralan sa umagang ito. Ikaw po ang magpatubo at magpalago nito sa aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, amen po. Purihin po ang Panginoon. Sige po. Para po sa ating group huddle po, ito po yung ating pong pag-uusapan ngayong pong umaga. Sabi dito, ano man ang yung faith preference patungkol sa selebrasyon ng Sabat o araw ng Panginoon. Yan. Anong mga bagay ang sa tingin mo ay iyong naisasagawa na nagbibigay papuri sa Diyos at nakapagbibigay din sa iyo ng kapahingahang pang-espiritual at pang-physical. Sige po. So ito po yung pag-uusapan po natin na anong mga bagay ito, kung ano yung faith preference natin. Sabi nga ni Pastor Arnel kanina, mahalaga na meron talaga tayong time ng kapangyarihan para sa Panginoon. Be it Saturday, na sineselebrate ng iba, or Sunday na sineselebrate ng iba. Pero ang pinakamahalaga, meron tayong alat na oras, na araw para purihin ang Panginoon. Sa time na yan, sa araw na yan, or sa mga araw na yan, ano ba yung mga
ginagawa natin na nagbibigay puri sa Panginoon. At the same time, nagbibigay ng kapahingahang spiritual at pang-physical. Ganun talaga, no? Kapag lumapit ka sa Panginoon, sabi kanina ng pastor, bibigyan ka niya ng rest, spiritual na kapahingahan dun sa mga bagay na iniisip mo at sinisik mo sa Panginoon, at the same time, physical na kapahingahan. Okay? Sige po, iyan po yung pag-uusapan natin. Hopefully, maging maganda at sana po lahat po ay sumama or magsalita or mag-share ng ating mga thoughts tungkol dito sa pag-uusapan. Sige po, let's have our huddle po sa kanya-kanyang mga group. We praise the Lord for our huddle, nakapagkwentuhan tayo. Although we miss everyone, dito sa ating online service, talagang na-miss natin yung mga naandito ngayon. Kitang-kita natin, Kaya maganda, nag-open ng video, para tayo mga OFW na we miss each other. Gustong-gusto natin magkita-kita, pero we know at the right time, the Lord will provide and allow us to have our face-to-face talaga. Amen. So, purihin natin ang Panginoon. And tamang-tama, we gather together here to celebrate Lord's table po. And sa time na to po, i-prepare po natin yung mga items po natin para sa ating Lord's table po. Pastor Arnel? Yan, sige po, balik po tayo sa ating po, tuloy-tuloy po tayo sa ating po pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. At dahil nga po ngayon ay first Sunday of the month, ay patuloy po natin gawin o ating pong muling gagawin o gugunitain ang isa po sa dalawang ordinansa na ibinigay ng Panginoon sa Kristo sa Iglesia, kanyang iniwanan dito sa daigdig na po. Ito nga po yung pong pagsasagawa ng banal na hapunan. So kung hawak na po ninyo ang inyong pong mga elemento, ang tinapay at ang saro, ay hinilingan ko po ang lahat na tayo po ay patuloy na magsaliksik ng ating po mga sarili, ng ating mga puso, nang sa gayon tayo po ay maging karapat-dapat para po sa pag-alaalang ito. Tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa isa pong napakagandang opportunity na muli po kami, Panginoon, na magsama-sama magkakapatid upang aming sariwain ang ginawa ng Panginoon sa Kristo doon po sa krus more than 2,000 years ago. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila nga po ng aming pagiging makasalanan, hindi ka po nag-atubiling ihandog ang kaisa-isa mong anak upang maging pantubos sa aming mga kasalanan. Lord, kami po ay patuloy na humingi ng tawad sa aming nagawa sa iyong harapan. Mga bagay na alam po namin, Lord, na hindi po nakakapagbigay ng glory sa iyong dakilang pangalan. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkakamali. Ito man po, Panginoon, yung po mga tinatawag na sin of commission, o ito man po, Panginoon, yung pong sin of commission. Mga bagay na ayaw niyo pong gawin namin pero ginagawa po namin. At ganyan din po sa mga bagay na gusto niyo pong gawin namin pero ayaw naman po namin gawin. Lord, we surrender everything to you, Panginoon. Lahat po ng aming po mga karumihan. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapalinis sa iyo. Lord, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa mga elementong nasa aming po mga kamay, sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon sa Kristo, at maging dito sa saro na sumisimbolo naman sa dugo ng Panginoong sa Kristo na nabayubay at nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, na siya po ngayon tumatakip sa amin po mga pagkakasala sa iyong harapan, na dahil po dito, Panginoon, kami po ay naging malinis na sa iyong harapan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pag-alalang ito na amin po isinasagawa ngayon. Salamat po. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sabi po sa unang Korinto 11:23-24, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo,
Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Ang saro, unang Korinto 11:25, gayon din naman matapos magkapunan ng hinawakan ni ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng Diyos sa pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa saro. Ano po ang kapahayagan o ang kadahilanan? Nasabi po ito sa 1 Corinthians 11:26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Father God, muli salamat po sa nakalipas na may kitsang oras sa aming pong sama-samang pag-aawitan sa iyo, pakikinig ng mensahe, pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng aming pong pagbibigay, maging dito po Panginoon sa pag-alaala sa banal na hapunan. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga katuruan na nakapaloob dito. Salamat po Panginoon kung paano sa aming po mga ginawa sa umagang ito ay naihayag kung sino ka po Panginoon sa aming pong buhay. Kung sino po yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay kasama na po ng aming pong mga buhay. Kami po, Lord, ay tunay nagpapasalamat sa iyo sa iyo pong kadakilaan, sa iyo pong faithfulness sa aming pong mga buhay, Lord. Salamat po sa iyo pong ginagawang patuloy na pagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagkakataon na sa kabila po ng kami po ay may mga matitinding pagsubok sa buhay na pinagdaraanan, ay pinararanas niyo po, Panginoon, na sa iyo lamang po, Panginoon, ay mayroon pong kapahingahan. Pinapalitan niyo po, Panginoon, ng kagalakan, yung anumang mga kalungkutan na meron po kami. Salamat po, Lord, sapagkat meron po kaming Diyos na lagi po matatakbuhan, at even po sa panahon po ng karamdaman, ay pinakikita niyo po, O Diyos, na ikaw po yung Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ito man po, Panginoon, ay karamdamang pang-spiritual, pang-emotional, pang-physical. Lahat po, Panginoon, ng sakit kaya niyo pong pagpagalingin, Lord. At salamat po, Panginoon, yung po sa mga answered prayer na yun pong ginawa, Panginoon, sa amin po mga inilapit sa iyo in the past. Lord, salamat po at sa umagang ito, muli po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang panibagong isang linggo ng aming mga buhay. Lord, be with us sa lahat ng mga bagay na aming pong gagawin o pinagkakatiwala niyo po sa aming Panginoon na aming pong magawa. Ito man po, Panginoon, ay sa pangunguna sa mga sarili-sariling tahanan, sa pagpasok po sa trabaho. Ito man po, Panginoon, ay online o face-to-face na pagtatrabaho. Sa mga estudyante, Panginoon, samahan niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na kanila pong ginagawa sa kanilang mga online classes. At doon po sa mga posibilidad, Panginoon, na possibility, Panginoon, na puli pong pagbabalik ng face-to-face classes ng ilang po mga estudyante. We entrust to you yung pong planong ito ng aming pong gobyerno. At sa kabuuan, Lord, maging sa kabuuan po ng mundo, ng Pilipinas, Panginoon, patuloy po namin inaalala ang lahat po ng mga mananampalataya at ito naman po mga denomination kami bilang. We are praying, O Lord, na nawa po ang bawat isa po sa amin ay maging mga mabuting halimbawa, Panginoon, ng komunidad na amin pong kinabibilangan. Kasama na rin po, Panginoon, ang pagiging isa pong mabuting Pilipino, Panginoon, na nagpapakita po ng good example sa amin po mga kapwa Pilipino. We entrust to you, maging Panginoon, ito pong panahon na ito, Panginoon, ng filing of candidacy ng mga kandidato. We are praying, O Lord, ng isa pong maayos na panahon na kung saan ay wala pong magiging mga gusot o wala pong magiging mga untoward incident na pwede pong mangyari, Panginoon, na kaakibat po, Panginoon, ito pong kaganapan pong pampolitika dito po sa aming bansa sa kasalukuyan. We entrust to you, maging Panginoon, yung pong kasalukuyan pong sitwasyon ng aming pong bansa sa usapin po ng COVID-19. We are praying, O Lord, na nawa po ay patuloy po na magtuloy-tuloy din po yung pong pagbaba ng cases, and individually, Panginoon, ay yung pong mga restriction ay mas
gumaan at dumating nga po yung time, Panginoon, na muli na po kami magkakatipon-tipon ng face-to-face ng mga kapatiran. So Lord, we also commit to you the rest of the day. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na inyo pong ipahihintulot na magawa po namin sa araw na ito. Yung fellowship po namin sa aming po mga pamilya sa hapagkainan. Nawa po, Panginoon, ay patuloy po namin ma-enjoy ang iyong pong presence maging po sa fellowship ng mga pamilya. Lord, salamat po at maging sa iba po namin mga gawain maya-maya, sa mga meetings, sa ilang pa mga ugnayan po sa ilang pong mga tao. We are praying, O Lord, na patuloy po kami sasamahan. Mga kapatid, ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, na nagpapay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay bibigyan niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen at amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Sambahin po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, para po sa ating ilang mga announcement po. Ayan po. Especially yung mga birthday celebrants natin ng October. Maraming tayo itong week na to. Happy birthday kay Ate Ana Galit. Happy birthday po, Ate Ana Galit. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. And happy birthday kay Kuya Jerome. Yan, tama-tama. Si Kuya Jerome. So we celebrate your day. It's coming October 6. Happy birthday, Kuya Jerome. Ayan. And of course, October 7. So binabati po rin natin si Ate Judy Parlaan for her birthday po. This coming October. Happy birthday po, Ate Judy. Okay? So para sa ilang mga reminder po, prayer time po natin or midweek prayer service po natin tuwing alas 7 ng gabi. Kita-kita po tayo sa online Zoom service po natin. Prayer meeting alas 7 ng gabi po. Okay? Bible reading po natin ay Book of First Peter. Hindi nakakapasa tayo ng week na to. Book ng First Peter naman po ang ating babasahin. Announcement din po, karagdagang announcement para sa members ng board po, mamaya pong alas 3 ng hapon po. Magkita-kita po. Okay? Purihin po natin ang Panginoon at hindi po pa po dito natatapos ang ating pagsipa. Meron pa po tayong closing song para i-share at purihin ang Panginoon sa ating panambahan. Before the world was made, before you spoke it to be, you were the King of Kings. Yeah, you were, yeah, you were. And now you're reigning still, throne above all things. Angels and saints cry out, we join them as we sing. Glory to God, glory to God, glory to God forever. Glory to God, glory to God, glory to God forever. Yeah. Creator God, you gave me breath so I could praise your great and matchless name on my day, so that my whole life be a blazing offering, a life that shouts and sings the greatness of our King. Glory to God, glory to God, glory to God forever. Glory to God, glory to God, glory to God forever. And take my life and let it be all for you and for your glory. Take my life and let it be
po natin ang Panginoon. Good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. To God be the glory po.